Hi kabamba, magandang buhay. Makayon kabamba, tagluto tayo mananti may isa nga kaimasan nga recipe tayo nga Ilocano. Ang hindi nakakasawang pinakbat nating mga Ilocano. Kaya tara't samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga gulay na aking pagsasama-samahin. Talong, okra, bunga ng ampalaya, bagas kamote, kamatis, siling haba. Kailangan din natin dito ng bawang at sibuyas at itong bagbagkong. Sasawan ko ito ng karne ng baboy. Pork belly yung aking ginamit. Yan, at mag-start na tayong magluto. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika dahil igigisa ko dito yung ating bawang at sibuyas. Ganito po yung aking way ng pagluto dito sa pinakbet. Ginigisa ko po ito. Sasabihin ko na lang na Bambas version ito. Dahil pag sasabihin ko na naman na lutong Ilocano, baka matanggalan ulit ako ng pagka-Ilocano ko. Marami rin kasi na hindi nakakaalam na ang pagluluto ng pinakbet ay may kanya-kanya tayong version. Yung iba ay hindi nila ito ginigisa. Pero ako na isang Ilocano, ito ay aking ginigisa kabamba. Yan, back to cooking na tayo kabamba. Pagkagisa ko pala dito sa bawang at sibuyas, ay sinunod ko na rin nilagay dito yung karne ng baboy. Ginisa ko lang ito hanggang maging light brown ang kulay. Tsaka ko naman sinunod nilagay itong ating kamatis. Mas maraming kamatis ay mas masarap itong ating niluluto na pinakbet. Akin lamang itong tinakpan. At niluto ko itong kamatis hanggang ito ay maduro. Sa ganitong paraan ng pagluluto o kaya ang paggigisa ay mas lalong mamula-mula yung magiging sabaw nitong ating pinakbet. Yan, at nadurog na o kaya naluto na itong kamatis, kaya naglagay na ako dito ng bagoong. Yan, at dinamihan ko ng kunti yung paglagay ng bagoong dito. Masarap din kasi yung may kunting alat yung sabaw nito. Na imas gamin numap nagtibog goong na. Talagang sinasabay ko rin talaga yung paggigisa ng karne, kamatis at itong bagoong. Mas masarap para sa akin kung iginigisa ng konti itong bagoong. Kaya kung hindi mo pa na-try itong paraan na to, try mo kabamba. Pagkagisa ko pala ng bagoong ay nilagay ko na rin dito yung kamote. Mas masarap din itong kamote para sa akin kaysa sa kalabasa. After nito ay naglagay na rin ako dito ng tubig. Tinakpan at papakuluan ko lang ito hanggang sa bahagya na maluto na itong kamote na aking nilagay. Tsaka ko naman na nilagay itong talong. Maraming ganito ngayon na benta. Ito yung isang variety ng talong na tinatawag naming balbalusa. Meron din ito yung kulay violet. Hinihiwa ko lang ito sa gitna. Ito talaga yung aking inuuna na nilalagay. After ko naman ito mapakuluan itong talong ay nilagay ko na rin dito yung ating bunga ng ampalaya. Maglagay na rin kayo ng bitchin kung gusto nyong maglagay. Muli ko lang ulit ito tinakpan at papakuluan lang ng saglit hanggang sa bahagya ng maluto itong ampalaya. Tsaka ko naman nilagay itong okra at itong siling haba. Para hindi madulas-dulas itong okra na ating nilagay ay lulutuin lang natin ito sa hapon. Yan kabamba, kulay pa lang ng ating niluluto na pinakbet ay talagang nakakatakam na. Ay na nagimasen kabamba, mapaadong mananti manganti na po no kastoy tisidaan. Dahil kapanahunan pa naman nitong bagbagkong or itong sabidukong, kaya maglalagay din ako ngayon dito sa aking niluluto na pinakbet. Lalo nga bumanglo kabamba, dati pinakbet no ikamti kastoy. Itsura pa lang nito ay talagang mapapalunok ka na sa sarap. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. So ano pang hinihintay mo? Magluto ka na rin nito. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!